Dear Max FM with DJ Chingy. Dear Max FM, this is a story of my life. Tawagin niyo na lang ako sa name na May. Ikalawang story ko na to. Kasi kung paano kami nagsimula nun, tapos yung na-share ko ay patapos na yon ng story ng buhay ko. At ito ang ikalawang story ng aking buhay. Chin, siyam kaming magkakapatid. Ako yung bunsong babae. Meron po akong kapatid na lalaki, 2. At yung mga panahon namin, alam kong masaya kaming magkakapatid. Kasama ang buong pamilya. Yung kasama kaming lahat magtatanim ng mais. Kasama din kaming lahat sa pag-aani ng mais na mismong itinanim namin. Magpapakain ng mga hayop. Meron din kasi kaming mga manok, kambing, kabayo, kalabaw. Baka nga leon lang ang wala sa amin. Nagpasya ang panganay naming ate na pumunta ng Manila sa edad na 17. Okay naman ang amo niya doon, mabait at mahal siya ng amo niya. Minahal siya ng mga anak din nito. At nung time na yun, Chin, yung papa ko, lasing siya. Laging umaalis. Aalis ng may araw, uuwi ng may araw din. Nasabi ko na din to sa unang story ko na lasing si Papa lagi. Yung kasama ng mama ko lagi tuwing magkokopra ng nyog. At di ko alam anong Tagalog ng pagkokopra. Kasama niya lagi yung kapatid ng papa ko. Parang siya yung ikalawang papa namin. Dahil nga ang papa ko, wala lagi. Sa lahat ng bagay, silang dalawang magkasama sa paghahanap buhay. At doon na din ni mama nalaman na buntis pala siya. Nang hindi niya alam. Kasi 9 kaming buhay na magkakapatid. At yung 3 namatay. Dahil sa dami na namin, hindi na pwede si mamang magbuntis. Dahil yung matris niya ay manipis na daw. At may line na, magka-crack yung mattress niya. Nagbuntis pa daw siya. At doon na nagsimula ang lahat. 8 months po yung tiyan ng mama ko. Nang ilang beses na siyang ma-hospital. Kasi nga nasa panganib na yung buhay niya. Nung time na yun. Ilang ulit na rin silang pabalik-balik ng hospital sa Davao. Last niyang ma-hospital, nagsabi ng doktor ni mama na dapat isa lang ang mabubuhay sa kanila. Siya or yung anak niya. Kasi pagtatagal pa daw yung baby sa tiyan niya, maaaring dalawa silang mamamatay. At yun ay hindi pumayag si mama na mawala yung bata. Kaya pinili ni mama, ito ang mabubuhay. Pero ayaw ni mama na pumirma ng waiver. Kaya si Papa walang magawa. At yun ang araw na umuwi si na mama ng bahay kasi daw, Chin, okay na daw ang pakiramdam niya. Dumating sila umaga. Pero pagkahapon, nagpatawag si mama ng yung bang gapangadji sa patay. Hindi ko rin alam anong Tagalog sa nangadji sa patay. Kasi sa oras na yun, at sa oras na to, bumalik sa akin ang lahat ng nangyari. Umiiyak na ako habang tinatype ko to. Yun nga, Chin, nagpangadji si mama sa patay sa hapon. Alam mo ba kinabukasan ng hapon? Yun din, namatay ang mama ko. Na ako lang yung nagbabantay sa kanya. Kasi wala yung mga kapatid ko.
Nagbebenta sila noon ng bagoong ginamos. Kasi taga Maasim yung husband ng ate ko. Nagbebenta sila doon kasama yung papa ko. At ang kapatid ko ang naiwan kay mama. Ako sa gabi pa lang. Pinahilot ni mama ang kanyang tiyan nung gabing yon. Tapos sabi daw nung naghilot kay mama, parang aswang daw. Hindi ko alam nung time na namatay si mama. Pero yung naghilot sa kanya, namatay din. Ilang oras lang bago pa namatay si mama. Pero bago pa man yun, nung time na yun, naghihingalo na si mama nun. Hindi ko naman alam na yun na pala yun. Kasi 8 years old lang ako nun. Yung time na yun, Chin, nagsusuka na si mama sa bintana namin. Tapos ako, nasa baba. Nagtanong pa ako, "Ma, okay lang ka? Akyat ako dyan, ma. Pupunasan kita." Pero yun yung pagkasabi ko ay Cebuano. Pero sabi ni mama, "Dali nak." Pag akyat ko ng hagdan, may konting hagdan kasi sa bahay namin na kahoy. 3 apakan na hagdan. Yung doon na ako sa ikadalawang apakan, biglang narinig kong may nagsabing matanda. Sabi pa, "Huwag ka nang umakyat. Okay na si mama mo." 8 years old ako noon, natakot ako. Bumaba. Hindi na ako tumuloy kay mama. So naglaro ulit ako. 4 p.m. nung dumating yung ate ko galing sa school. Sabi niya, "Saan si mama?" Sabi ko, "Nasa taas." At nagsusukayan siya kanina. Nung umakyat ang ate ko, bigla siyang sumigaw. Sumigaw siya, "Mama." At doon umakyat ako. Pagkakita ko, si mama parang patay na. Di na humihinga. Nakatihaya lang siya doon. Iniwan namin si mamang mag-isa. Kaya iyak kami ng iyak, dalawa ng ate ko. Nadaanan pa kami ng taong kakilala namin na nagpapakain ng baka. Sabi niya, "Anong nangyari sa inyo?" Sabi namin, "Si mama ako." "Anong nangyari sa mama niyo?" Hindi na kami nakasagot. Naghanap kami ng naghanap. Siguro 2 oras naming hinahanap sina papa. At nakita namin. Nang bumalik kami sa bahay, 6 p.m. na. At doon, marami ng taong pumunta sa amin. Kasi nasa bundok kami. Walang kapitbahay. Pagdating ni na papa, kasama mga kapatid ko at ilang mga kaanak namin doon, nag-iyakan ng lahat. Kasi si mama wala na talaga. Alam mo ba, Chin, nung si mama namatay, ang dami niyang, yung bang violet sa katawan, siguro doon yan na bata, na parang na-poison na ata, si mama. Ibinaba si mama sa baba na maraming bahay galing sa amin. Siguro mga kalahating oras ata, may dadaanan ka pang 3 sapa. At buhat-buhat nila si mama. Pero yung buhay pa si mama, nasa Manila yung ate ko nun. Alam mo ba, yung basta may dadaang kotse, pasusundan niya sa amin na baka daw si ate na yun. Kasi pinapauwi na yun ni mama si ate nung hindi pa siya na hospital nung panahong yun. Sulat lang ang paraan para maiparating mo sa Manila kung anong dapat mong ipaalam. At ang tagal ni ate nakuha yung sulat. Siguro nga, alam na ni mama kung kailan siya mawawala. Pero nung nakuha na ni ate yung sulat ni mama, wala na, Chin. Patay na si mama. At umuwi ang ate ko na di niya alam na nakaburol na pala si mama. Sabi pa nung sumundo kay mama na sabi niya, "Day." Kasi Inday ang tawag namin kay ate. Sabi nung nakasalubong niya sa daan, na, "Day, kailan ang libing ng mama mo?" Nagulat yung ate ko. Sabi niya pa, "Anong libing? Mas mauuna ka pang mamatay kay mama." Yun ang sabi ni ate.
Nung dumating si ate, nakahiga na si mama. Sa mura kong edad na yon, 8 years old pa lang. Ni minsan di ko nakalimutan ng mga nangyari. Hanggang ngayon na 30 years old na ako. Simula nung namatay si mama, di ko na alam kung anong mukha niya. Kasi kahit sa panaginip, ayaw niyang magpakita. Ang sakit lang kasi, ibang mukha ni mama yung nakaburol siya. Kasi nga na-poison silang dalawa ng bata. Yung di mo ma-explain yung mukha ni mama, matatakot ka talaga. Nagsabi talaga ako kay mama noon nung nakaburol siya na, "Ma, huwag ka talagang papakita sa akin. Baka mamamatay ako sa takot." Kaya siguro, Chin, hanggang ngayon, hindi talaga dumadalaw si mama sa panaginip ko. Kahit anong place ko, ma. Miss na kita sobra. Dalaw ka naman kahit sa panaginip lang. Pero ayaw niya talaga. Kaya ko nasabi, Chin, na medyo creepy yung story nung namatay si mama. Dahil dito. At dito na nagtatapos ang aking kwento, Chin. Sa puntong ito, parang pakiramdam ko na na-share ko na ang lahat-lahat. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Pigil na pigil ako sa pag-iyak. Kasi sa oras na ito, andito yung dalawang anak ko. Namatay man lang si Mama Chin na kahit isa sa mga apo niya wala siyang nakita. Ngayon, ang mga apo niya malapit na ring mag-30, ang dami na. Nagpapasalamat ako sa iyo sa ganitong paraan. Feeling ko talaga gumaan ang pakiramdam ko. Pasensya na sa haba ng aking kwento. And more power to your station, Chin. Hanggang dito na lamang ang inyong kamax, May. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.